Pagkapasok ni DJ or Jake de la Fuente sa kwarto nilang dalawa ni Elena, kaagad niya itong tinawagan. Isa, dalawa at sa pangatlong tawag niya na ito sumagot kaya naman hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inis. Elena, nasaan ka? Alam mo ba kung anong oras na? May balak ka pa bang umuwi ng bahay? Sabihin mo lang, hindi pa man ito nakapagsalita, inunahan niya na ito. Gusto niyang ipakita doon na seryoso siya. Kung noon, masyado siyang naging mabait dito, iba na ngayon. Ayaw niya nang maging malambot pagdating sa babaeng ito. Jake, hello. Okay, bukas uwi ako dyan sa bahay. Malamig ang boses na wika nito, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapakunot noo. Napatingin pa nga siya sa kanyang cellphone, kung number ba talaga ni Elena ang natawagan niya dahil hindi naman ito ganito noon kung makipag-usap sa kanya. Sa tuwing tinatawagan niya ito, palaging masigla ang boses nito. Kahit na hindi niya nakikita, nararamdaman niya sa boses nito na masaya ito pero ngayon, kabaliktaran ang lahat. Ilang araw lang silang hindi nagkita ni Elena pero parang ibang tao na ang kausap niyang yaom. Bakit bukas pa? Hinihintay ka ni Jana. Nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Seryoso niyang wika. Pagod din siya sa biyahe pero kailangan niyang magbigay ng effort. Asawa niya pa rin si Elena at alam niyang labis nitong dinamdam ang tungkol sa huli nilang pag-uusap. Nakayanan ni Gianna na hindi ako kasama sa loob ng ilang araw at kakayanin niya naman siguro ang ilan pang oras na hindi ako nakikita. Huwag kang mag-aalala, uuwi ako bukas. Paalam, Jake, mulintong sambit at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na nitong pinatay ang tawag. Hindi niya naman mapigilan ang mapatiimbagang. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob itong si Elena para makipagmatigasan sa kanya ngayon. Saka, saan kaya ito nagstay? Baka sa isa sa mga kondo na pag-aari nila? Sa naisip niyang iyon, dali-dali siyang lumabas ng silid. Ilang saglit lang, sakay ng kanyang kotse, bumiyahe siya patungo sa isa sa pinakamalapit na penthouse na pag-aari nila. Ngunit wala siyang naabutang Elena doon. Kahit na sa iba pang kondo na pag-aari nila wala din ito. Nagtangka siyang tawagan ulit si Elena pero naka-off na yata ang phone nito. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng matinding inis, lalo na at hindi niya inaasahan na mukhang sobrang laki ng galit sa kanya ng asawa niya. Pak! Elena, nasaan ka ba? Malakas niyang sambit. Wala siyang idea kung sino-sino ang mga kaibigan ni Elena, kaya hindi alam kung sino ang tatawagan para malaman kung saan ito nagstay ngayon. Sa loob ng 7 taon na magkasama sila, wala itong ipinakilala sa kanya ng mga kaibigan. Sa bagay, hindi naman kasi ito mahilig lumabas eh. Kung lumabas man, walang ibang kasama kundi si Mommy, si Ate Angela or di kaya ang iba niya pang mga kapatid. Dahil pagod na din siya, nagpasya na din siyang umuwi na muna. Kaya lang, pagkadating ng bahay, kahit na anong pilit niya, hindi talaga siya makatulog. Samantalang si Elena naman, nasa balcony ng hotel kung nasaan siya naka-check-in. Nakatitig ang malamlam niyang mga mata sa madilim na kalangitan habang pigil niya ang sarili niyang maiyak. Mahigit 1 linggo din na nasa bakasyon ang mag-ama niya at ngayong nandito na ang mga ito, siguro ito na ang tamang pagkakataon na harapin niya ang mga ito na may tatag ng kalooban. Wala siyang balak na ipalaam kahit na kanino ang kalagayan niya. Isang desisyon ang nabuo sa isipan niya at kahit na masakit iyon, kailangan niyang gawin. Ayaw niyang makikita siya ng anak niyang si Gianna na unti-unting nanghihina dahil sa sakit niya. Sa naisip niyang iyon, hindi niya na napigilan ang impit na mapaiyak. Sa loob ng 7 taon ng buhay niya, nasanay siyang kasama palagi si Jake. Ang akala niya wala nang katapusan ang eksenang iyon ng buhay niya pero nagkamali siya. Hindi pala sa lahat ng oras, nagiging masaya ang isang tao. Walang perpektong relasyon at ngayon pa lang, kailangan niya nang pilitin ang sarili niya na magparaya. Hindi na siya karapat-dapat sa pamilyang binuo niya. Hindi na madudugtungan ang masayang kabanata ng buhay niya, kasama si Jake. Ilang minuto pa siyang nanatili sa balcony bago siya nagpasyang mahiga pabalk ng kama. Mahimbing na ang tulog niya kanina pero nagising siya sa tawag ni Jake. Ngayon kailangan niyang pilitin ang sarili niyang matulog dahil kabilin-bilinan ang doktor niya na kailangan niya ng tamang pahinga. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, pero isa lang ang sigurado siya ngayon, balak niyang suluhin ang lahat ng paghihirap niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising na nakakaramdam ng sobrang panghihina.
Nahihilo at nagsusuka kaya naman kahit na mahirap, pinilit niyang bumangon para pumunta ng banyo. Nasusuka na naman siya, kaya naman pagkapasok niya ng banyo, lahat ng gustong ilabas niya sa sikmura niya ay inilabas niya na. Kung hindi lang siguro siya aware na may stomach cancer siya, baka isipin niya na nagdadalang tao siya eh. Pero hindi, ilang buwan din siyang umiinom ng contraceptive pills, kaya alam niya sa sarili niyang hindi siya nagdadalang tao. May cancer siya at malapit na siyang mamatay. Sa naisip na iyon muli siyang napahagulhol ng iyak. Ang akala niya noon matapang siya pero nagkakamali pala siya. Hindi siya matapang. Mahina siya lalo na sa kondisyon niyang ito na feeling niya mababaliw siya. Hindi pa siya ready eh. Wala pa siyang balak na mamatay pero paano na lang kung ang katawan niya na ang unti-unting sumusuko. Saan siya lulugar? Kung lalabanan niya ang sakit na ito, mahaba-habang labanan ang gagawin niya at hindi niya din naman alam kung makakasurvive siya. Maraming namamatay sa sakit na ito kaya naman kahit na mahirap, kailangan niyang pilitin ang sarili niyang tanggapin ang katotohanan na may taning na ang buhay niya. Na baka bukas, makalawa, sa susunod ng buwan or ilang taon lang baka mawala na din siya. Sa naisip niyang iyon muli na naman siyang napahagulhol ng iyak. Well, wala naman siyang ibang makapitan kundi ang umiyak eh. Yun lang ang tanging paraan para maibsa ng kahit nakaunti ang lungkot na nararamdaman ng puso niya. Halos isang oras din siyang nanatili sa loob ng banyo at nang lumabas siya sobrang nakakaramdam siya ng panghihina. Umorder lang siya ng makakain sa restaurant na nasa ibaba lang at idinelever din naman ito sa unit niya. Kaya lang, ilang kutsara lang ang nakain niya. Natatakot kasi siyang baka muli siyang sumuka or worst sumakit ang tiyan niya. Pagkatapos niyang kumain, ininom niya ang gamot niya at nagpa siyang magpahinga ulit. Nang muli siyang nagising, medyo maayos na ang pakiramdam niya. Almost lunchtime na at nang i-check niya ang kanyang cellphone, doon niya nakita ang napakaraming missed calls mula sa asawa niyang si Jake. Meron din galing kay Yaya Gloria na alam niyang si Gianna ang may gawa noon kaya naman malungkot siyang napangiti. I'm sorry, Gianna, anak mahina si mommy. Alam kong hinahanap mo ako pero hindi na katulad sa dati ang magagawa kong pag-aalaga sa iyo. Unti-unti na akong iginupo sa sakit ko kaya naman, patawarin mo ako, anak, naluluhan niyang sambit. Pagkatapos niyang bangitin ang katagang iyon, saka pa lang siya nag-ayos. Magti-check out na siya dahil babiyahe na siya pa uwi ng Manila. Inabot din siya ng halos isang oras sa pag-aayos. Sinigurado niyang maayos ang hitsura niya nang lumabas siya ng hotel room kung saan siya naka-check-in. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa isang stall na nagtitinda ng lugaw at bumili noon. Yun lang ang gusto niyang kainin. Mas magaan sa tiyan at sana makisama na huwag siyang masuka. Kung hindi nga lang siguro sa gamot na iniinom niya, wala na siyang balak na kumain eh. Halos 2 oras din ang iginugol niya sa biyahe bago siya nakarating ng bahay. Eksakto 4:00 na ng hapon at alam niyang nakauwi na si Gianna galing sa school. Kaya lang, hindi lang pala si Gianna ang madadatnan niya sa bahay. Nandito din si Jake and worst, nandito na ulit ang pinakamamahal nitong sekretary na si Jolene. Pakiramdam niya, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lakas na pilit niyang inipon ay biglang naglaho. Ilang saglit din siyang hindi nakakilos habang nakatitig sa 3 tao na nasa living room. Si Jake, si Gianna na nakikita niyang sobrang close na kay Jolene. Hindi niya mapigilan ang maluha. Minsan napapatanong na lang siya sa sarili niya kung saan siya nagkulang at kung bakit nangyayari ito sa kanila. Mommy, nasa ganoon siyang sitwasyon nang lumingon sa gawin niya si Gianna. Nakangiti itong naglakad palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mommy, where have you been po? Malambing na tanong ni Gianna sa kanya. Wala sa sariling napatitig siya, kay Jake na noon ay salubong ang kilay na nakatitig din sa kanya. Malungkot niyang iniwas ang tingin dito bago niya ibinaling ang buo niyang atensyon sa anak niya. Yumuko siya at hinalikan ito sa pisngi. Baby, galing sa labas ang mommy. Nag-overnight outing kasama ang mga friends. Nakangiti niyang bigkas. Hindi niya mapigilan ang mapakagat-labi. Friends? Sinong friends ba? Sa naalala niya, wala siyang circle of friends dahil ang buhay niya ay umiikot lang kay Jake pati na din dito kay Gianna at sa familia de la Fuente. Ang mga hipag niya at mga kapatid ni Jake ay masasabi niyang mga friends niya pero wala siyang balak na lapitan lalo na sa sitwasyon ng pagsasama nila ngayong mag-asawa at sitwasyon ng health niya.
Mommy, I have pasalubong for you po. Come po, nasa room ko. Excited na bigkas ni Jana at hinila na siya nito paalis. Walang kahit na namutawi sa bibig niya na kaagad siyang nagpahila sa anak niya. Si Jolene, kausap ni Jake sa living area, wala na siyang pakialam pa doon. Kahit na masakit, iisipin niya na lang na ito naggusto ng tadhana. Na makakita si Jake ng bago nitong mamahalin bago siya mawala sa mundong ibabaw. Sa naisip niyang iyon, muli na naman siyang naluha. Iisipin niya pa lang ang tungkol sa bagay na iyon, napakasakit na. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya maging matatag. Kaninang umaga pa naginit-ngit ang kalooban niya. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya kay Elena. Pagising niya kaninang umaga, hindi niya na mabilang kung ilang beses niya itong tinatawagan pero hindi nito sinasagot ang tawag na yun. Na para bang wala itong pakialam sa ipinapakita niyang pag-aalala dito. Hindi na nga siya nakapasok ng opisina eh. Pagkahatid niya kay Gianna kanina sa school, umuwi siya dito sa bahay at halos maghapon niya itong hinintay. Sakto naman na dumating ito na nandito din si Jolene. May mga papeles siyang dapat pirmahan, kaya pinadala niya na lang sa babae dito sa bahay niya, pero hindi niya naman akalain na darating din si Elena. Inaasahan niya na magwawala ito, lalo na at muli nitong nakita si Jolene na kausap nilang dalawa ni Gianna, pero nagkamali siya. Isang kalmadong Elena ang nakita niya kanina. Makikita sa mga mata ang pait habang nakatitig sa kanya, pero walang kahit na anong masasakit na salitang namutawi sa bibig nito hanggang sa hilain ito ni Gianna paalis. Sir DJ, regarding na po pala sa in vitro fertilization, nakausap ko na po si Dr. Ferrer at nagpa-appointment na din ako para maumpisahan na ang procedure. Let's talk about this next time, Jolene. Kakausapin ko ulit si Elena regarding this matter. Noong una, parang ayaw niyang pumayag. Well, hindi ko pa pala naipaliwanag sa kanya ang tungkol dito. Seryosong sagot ni Jake dito. Okay po sir. Pero sabi din ni Dots, mas normal daw ang pregnancy kung iyong normal method daw ang gagawin. Kaya lang, gusto niyong magamit din ang sperm ni Madam Elena para siya pa rin ang maging ina ng bata, kaya naman igagalang ko ang desisyon mo, sir. Pilit ang ngiti sa labi na wika ni Jolene. Sa totoo lang, naiinis na din si Jolene sa mga pangyayari. Hindi niya naman akalain na eksena pala ang asawa ng boss niya. Ibig sabihin, sperm ni Elena at ni Boss DJ ang gagamitin para mabuntis siya sa pamamagitan ng IVF process. Kainis. Gusto lang pala ng boss niya na gamitin ang matres niya para magkaanak. Siyempre, may kalakip na malaking halaga yun kaya kahit na nakakaapak na ng ego, wala na siyang magawa pa kundi ang pumayag. You can go now. Malamig ang boses na wika ni DJ bago mabilis itong tumayo. Naiwan naman si Jolene na wala nang nagawa pa kundi ang maglakad palabas ng bahay. Mukhang wala sa mood ang boss niya ngayon kaya hahayaan na muna niya. Pasasaan ba at makakagawa din siya ng paraan para mabuntis siya ng normal na proseso? Si Boss DJ ang ama at siya naman ang ina. Isa yatang malakaing accomplishment sa buhay niya na mabuntis at magkaanak na isang De La Fuente ang ama. Ahon siya sa hirap at hindi niya na kailangan magtrabaho, lalo na at may isa pa siyang anak na dapat buhayin. Tama, may anak siya sa pagkadalaga kaya naman kakapit siya para sa kinabukasan nilang dalawang mag-ina. Samantalang si Jake naman, nagpa siyang puntahan ang mag-ina niya sa silid ni Gianna. Naabutan niya ang mga ito na excited si Gianna na ipakita sa ina ang mga dala nitong mga pasalubong. Mommy, look po. Binili namin ito ni Daddy para sa'yo. Hindi ba't ang ganda, narinig niya pang wika ni Gianna. Nagkasya na lang siya na tahimik na panoorin ang mga ito. Napatitig din siya sa asawa niyang si Elena na hindi niya man lang nakikitaan na masaya ito sa mga bagay na ipinapakita dito ng anak nilang si Gianna. Yes, maganda. Pero sana, hindi na lang kayo nag-abala pang bilhin ito, anak. Hindi naman na ito magagamit ni Mommy eh. Nakangiting wika ni Elena sa anak pero halata ang lungkot sa mga mata nito. Liray, malaki pa rin ang tampo. Mahinang bulong ni Jake sa sarili niya. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang naglakad papasok ng kwarto. Hindi niya naman talaga kayang tiisin si Elena niya eh. Mahal niya ito, ina ng anak niya at kahit nadismaydo siya sa ginawa nito, wala din naman siyang plano na tikisin ito ng matagal. Daddy, ibinigay ko na po kay Mommy ang mga pasalubong natin. Excited na wika ni Gianna nang mapansin siya nito. Pilit naman siyang umiti. Hope na magustuhan ng Mommy.
Ira the way nakausap ko kanina ang teacher ni Jana. Next week pala start na ng bakasyon niya so naisip ko lang, bakit nga ba hindi tayo magbakasyon? Parang masarap magbakasyon sa Switzerland. Nakangiting wika niya. Wala kailangan niyang bumawi kung hindi baka habang buhay na siyang hindi kikibuin nito. Wow! Talaga daddy. Magbabakayon tayo. Kasama na si Mommy, excited na bigkas ni Jana. Yes, of course, sa pagkakataon na ito, kasama na si Mommy. Nakangiting sagot niya. Kaya lang, ganoon na lang pagkagulat niya nang bigla na lang umiling si Elena. Tumitig sa kanya ang malungkot nitong mga mata habang sinasabi ang katagang. Jake, hindi ako pwedeng sumama. Kayo na lang ang magbakasyon overseas. Anong sabi mo? Elena, dismayadong tanong ni Jake sa asawa niyang si Elena. Hindi niya kasi inaasahan ang magiging sagot nito Ang akala niya pa naman ay magiging excited ito pero nagkamali siya lalo na at gusto niya nang ang bumawi diba pero kabaliktaran ang nagiging reaksyon nito sa kanyang inaasahan. Hindi ako pwedeng sumama. Seryosong muling wika ni Elena sabay iwas ng tingin sa kanya. Pigil niya naman ang sarili niyang magalit. Alam niyang hanggang ngayon nagtatampo pa rin ito sa kanya kaya siguro ganito ito kung sumagot. Ganoon pa man, ipupush niya pa rin ang balak niyang bakasyon nilang tatlo. Papayag din itong si Elena. Nagpapaimportante lang ito dahil sa isang linggo nilang dalawa ni Jana sa Singapore na hindi nila ito isinama. Mommy, bari po ayaw niyong sumama. Excited po ako. I want to go on vacation with you and Daddy. Malambing na sabat naman ni Jana. Pilit nitong kinukumbinsi ang ina sa bakasyon na ito kaya alam niyang walang magagawa si Elena kundi ang pumayag. Baby, kakagaling niyo lang sa bakasyon ni Daddy Well, I have to go pagod ang mommy sa biyahe and magpapahinga lang muna ako. Pilit ang ngiti sa labi ni Elena sabay tayo. Napansin niya pang ang muntik pa itong matumba pagkatayo nito na labis niyang ipinagtaka. Hindi alam ni Charles kung ano ang problema pero nang mapansin niyang namumutla si Elena, bigla niya na lang itong hinawakan sa kamay. Ano ang nangyari? Seryosong tanong niya dito. Kaagad namang umiling si Elena. Wala ito. Pagod lang ako. Seryoso nitong sagot sa kanya sabay hila nito sa kamay na hawak niya at nagmamadali na itong naglakad palabas ng kwarto ni Gianna. Ang mga pasalubong para dito nilang dalawa ni Gianna ay hindi man lang nito binitbit kaya naman muli siyang nakaramdam ng inis. Nag-effort silang dalawa ni Gianna na bilhin ang mga pasalubong na ito pero mukhang hindi man lang na-appreciate ni Elena ang effort nilang mag-ama. Daddy, galit po ba si Mommy sa atin? Ayaw niya po ba ng mga pasalubong na yan? Malungkot na tanong ni Gianna sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. No. Baby. Hindi galit si Mommy. Baka naman pagod lang. Hayaan mo, ako na ang magdadala ng mga iyan sa room namin ng Mommy. Mag-rest ka muna tapos mamaya, sabay tayong kakain ng dinner kasama si Mommy. Nakangiting sagot niya dito sabay dampot niya sa mga pasalubong na para kay Elena. Hinalikan niya muna sa noo si Gianna bago siya nagmamadaling lumabas ng kwarto para sundan si Elena. Kaya lang, pagkapasok niya sa loob ng silid, ganoon na lang nagpagtataka niya nang nadatnan niya si Elena na nakahiga na sa kama. Nakatalukbong ng kumot ang buo nitong katawan at nanginginig. Elena! Ano ang nangyari? Seryosong sambit niya. Nilapitan niya ito at dinama ang noo at ganoon na lang ang pag-aalala niya nang mapansin niyang sobrang init nito. Hindi niya inaasahan na nilalagnat pala ito. Kaya siguro napansin niyang kanina pa ito matamlay dahil may sakit ito. God! Elena, ano ba ang nangyayari sa'yo? Kailan pa ito? Kailan ka pa nilalagnat? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Seryosong muli niyang tanong dito pero wala siyang narinig na kahit na anong naging sagot mula dito. Nakapikit lang ang mga mata at halata na nahihirapan ito ngayon. Dadalhin kita sa hospital. Seryoso niyang bigkas. Akmang bubuhatin niya na sana ito kaya lang, mabilis itong nagmulat ng mga mata at seryoso siyang tinitigan. No. No need. It's normal. Mawawala din ito once na makapagpahinga na ako. Halatang may dinaramdam ito dahil kahit ang boses nito ay nanghihina din. Elena, hindi pwedeng hindi ka madala sa hospital. Ang taas ng lagnat mo seryosong sagot niya dito. Muli itong umiling at muling ipinakit ang mga mata. Ayos lang ako, Jake. Hayaan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Seryoso nitong sambit kaya wala sa sariling napaatras siya.
Confirm, mukhang hindi lang simpleng pagtatampo ang nararamdaman nitong si Elena para sa kanya, kundi galit din yata. Ayaw nitong daluhan niya ito sa kung anuman ang nararamdaman nito ngayon. Elena, alam kong galit ka sa mga nangyari, pero sana maintindihan mo kung bakit nangyayari ito sa atin. Hindi kita isinama sa bakasyon dahil hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya pa sana nang mapansin niyang mabilis na bumangon si Elena ng kama at hawak ang bibig, halos patakbo itong pumasok ng banyo. Sa pag-aalala niya, mabilis niya itong sinundan kung saan, kitang-kita ng dalawa niyan mga mata kung paano ito hirap na sumuka. Ak! Ak! Nag-aalala siyang napalapit dito. Hinaplos niya ang likuran nito habang puno ng katanungan ang isipan niya. Ano ang nangyayari dito kay Elena? Isang linggo lang na hindi niya ito nakakasama, pero bakit parang ang dami nang nagbago dito? Napapansin niya din ang lalong pagbagsak ng katawan nito, kaya dapat lang siguro mapilit niya itong magpa-general check-up sa isang hospital para ma-check ang kalusugan nito. Mahirap ang may ganitong klaseng sakit. Iyon ang napagtanto ni Elena habang nandito na naman siya. Masama ang pakiramdam at sumusuka. Ang akala niya kapag may gamot na siyang iniinom mababawasan na ang pagsusuka niya, pero nagkakamali pala siya. Ngayon niya lang mas napatunayan na ang mga sentomas ng sakit niya ay kusang lumalabas sa mga hindi inaasyang oras. Ramdam niya ang bawat paghagod ni Jake sa kanyang likuran. Malaki ang tampo niya dito pero wala na siyang natitira pang lakas para sawayin at makipagtalo dito. Nakakaramdam na din kasi siya ng pagod eh. Okay ka lang ba? Elena, sabihin mo sa akin, may sakit ka ba? Seryosong tanong ni Jake sa kanya pero hindi niya iyon sinagot. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdaman niya ang pagkirot sa bahaging iyon. Mukhang inuumpisahan na siyang pahirapan ng sakit niya. Torture para sa kanya ang ganitong pakiramdam at siguro, kailangan niyang manghingi ng advice sa doktor niya at manghingi ng karagdagang gamot kung sakaling makakaramdam siya ng mga ganitong klaseng pakiramdam. Ayaw niyang maghinala sa kanya si Jake. Ayaw niyang mapansin ng mga kasama niya dito sa bahay ang sakit niya habang pinag-iisipan niya pa ang mga sumunod na hakbang na dapat niyang gawin. I think kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Seryosong muling wika ni Jake. Kaagad naman siyang umiling. Jake hindi. Ayoko, seryosong sagot niya dito na sinabayan niya pa ng pag-iling. Nalamigan lang siguro ang katawan ko kaya ganito. Hayaan mo lang ako makapapahinga at magiging maayos din ako. Elena, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Bakit ba lahat na lang binabaliwala mo? Seryoso nitong tanong sa kanya. Muli, hindi niya iyon pinansin. Dahan-dahan ang hakbang na naglakad siya patungo sa lavatory para magmumog at maghilamos na din. Jake, ayos na ako. Please, pwede bang saka mo na ako awayin? Hayaan mo muna akong mag-isa. Please, seryosong sambit niya. Napansin niyang natigilan ito. Seryoso siyang tinitigan bago nagmamdaling naglakad palabas ng banyo. Naiwan naman siyang hindi na naman napigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad naman siyang nakahinga ng maluwag nang maiwan siyang mag-isa na lang. Wala siyang balak na sabihin kahit kanino ang kalagayan niya, lalo na at wala naman siyang balak na magpagamot. Tatanggapin niya na lang siguro ang magiging kapalaran niya. Tutal naman, may iba ng gusto si Jake eh. Siguro nga pinapakisamahan lang siya nito ng maayos ngayon dahil ina siya ni Gianna. Pagkatapos ng halos 1 oras sa loob ng banyo, nanghihina siyang muling lumbas. Nagpalit lang siya ng pampatulog na damit, uminom ng gamot at nahiga na din sa kama. Siguro dahil sa matinding pagkapagod at mailagnat din siya, mabilis lang din naman siyang nakatulog. Muli siyang nagising sa mahinang haplos ng kung sino sa pisngi niya. Napabalikwas siya ng bangon at kaagad na nag-iwas ng tingin nang sumalubong sa paningin niya si Jake. Dinner time. Hinihintay ka ni Gianna sa dining area. Seryoso nitong wika sa kanya. Wala sa sariling paatitig siya sa orasan na nasa bedside table at nang mapansin niya na halos 10:00 na ng gabi, alanganin siyang tumango. Okay, mauna ka na sa dining area. Susunod ako. Walang gana niyang sagot at akmang bababa na sana siya ng kama nang bigla siyang pigilan ni Jake. Nagtatakang napatitig siya dito. Elena, sabihin mo nga sa akin. Hanggang ngayon pa ba galit ka pa rin sa akin? Seryosong tanong nito. Bakit naman ako magagalit? Jake, walang dahilan para magalit ako sa iyo, lalo na at sa naalala ko, ako itong may kasalanan sa iyo.
Seryosong sagot niya. Napansin niyang saglit itong natigilan. Binitiwan nito ang kanyang kamay at naglakad patungo sa may bintana. Okay, panalo ka na. Hindi na ako maghahangad ng isa pang anak kung ayaw mo. Seryosong sambit nito na labis niyang ikinagulat. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata para pigilan ang luha. Ayaw niya nang umiyak sa harapan nitong si Jake. Baka kasi isipin nito na nagpapaawa lang siya eh. Jake, patawarin mo ako kung papanindigan ko na hindi na kita mabibigyan ng isa pang anak. Hindi mo naman kailangan pigilan ang sarili mo eh. Okay lang naman sa akin, payag na ako. Kung gusto mo talagang magkaanak ng isa pa, malaya kang gawin iyon pero sa ibang babae. Seryoso niyang sambit kahit na ang totoo, para bang mailibo-libong karayom ang nakabaon sa puso niya. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang makita na magkaroon ng ibang anak si Jake sa ibang babae, pero matagal pa naman iyon eh. Kung mambuntis ito ng ibang babae ngayong buwan, baka bago manganak ang babing iyon, patay na siya. Hindi niya na maramdaman pa ang sakit.